Raw meats ipapakain kasama ng dog food? Yan ang tanong ni Ma'am Len. Sabi niya, Doc, okay lang ba raw meat pakain may halong dog food? Tapos every 3 months, deworm po namin, okay lang po ba yun? Thank you po sa reply. Ang raw meats po, hindi ko po talaga rin-recommend yan. Kahit po yung mga veterinary medical associations around the world, hindi po talaga rin-recommend magpakain ng raw meats. Ang reason kaya nagpapakain ng raw meats ang ibang tao ay ito daw, yung natural food ng mga dogs, dahil yan ang kinakain ng mga ancestors nila sa wild, yung mga wolves. Nasa domestic situation na sila, nasa domestic setting, hindi mo na dapat pakainin ng raw meats yan. Kasi, unang-una, ang daming parasites ng raw meats. Pwede makakuha ng mga bacteria, mga protozoans, fungus, viruses, at mga worms and worm eggs ang mga aso ninyo kapag nagpapakain kayo ng raw meats. Kahit ng mga malilinis na meats pa daw yan. Kasi, kapag kinatay ang isang baka o baboy o kung ano pa mang pinanggagalingan ng raw meats yan, ay pwede pong meron na yung animal, yung mismong kinatay, ay meron na sa sistema niya, no? Halimbawa, mga viruses nga, like mga hepatitis viruses, o kaya toxoplasma, at iba pa. Ang dami po niyang pwedeng makuha from raw meats. Hindi po magagamot yan ng deworming lang every 3 months. Deworming, syempre, makukuha niyo dyan yung mga worms. Pero paano yung mga viruses? Walang gamot dyan. Paano kung makakuha nga ng mga iba't ibang mga viruses yung aso ninyo from yung mga animals na kinatay. Tapos dun sa mga slaughterhouse din, hindi rin maiwasan na magka-contamination yung mga meats kapag gumagamit halimbawa ng kutsilyo, ginamit sa mga pagbukas ng katawan ng mga cadavers or ng mga animals, tapos yung kutsilyo yun gagamitin din pang slice ng meats. Marami pong iba-ibang mga factors, kaya no to raw meats po talaga. If you really want to feed your dog yung mga meats, lutuin nyo po yan. Kailangan pong lutong-luto, hindi po rin pwede yung yung half-cooked lang. Okay, pero syempre best na papakain nyo sa aso niyo is SDN, Super Dog Nutrition, para na rin kayo nagpakain ng meats at balansyado na, complete na, at talagang animal material yung pinapakain nyo pag pinapakain ng SDN 42. Okay, so kasi pagka magpapakain ka ng raw meats, hindi po yan balansyado. May mga nutrients po yan na kulang, may mga nutrients na sobra. So you have to balance it first. Yun po yung ginawa namin with SDN. Kaya wag na kayo magpa sakit ng ulo kapag magpapakain kayo ng raw meats. Ang unang danger dyan, of course, yung mga parasites, yung mga pwedeng makuha ng pathogens. And pangalawa, yung hassle ng pag-prepare, pagbabalanse ng mga nutrients, mag-supplement ka pa ng mga vitamins, mag-supplement ka pa ng kung ano-ano. And yung storage and preparation yan, and mahalang raw meats, kung bibili kayo ng mga raw meats na food grade, yung papakainin talaga sa mga tao, of course, mahalang raw meats. Kung magpapakain ka naman ng mga pinagtabasan, mga sawdust, syempre, mas contaminated pa yon at hindi po natin alam yung quality kapag mga sawdust. Iba kasi, nagsusawdust or ginigiling nila yung mga meats, mga double dead na or yung mga namatay dahil sa iba't ibang mga sakit ng mga hayop sa farm. Hindi natin alam kung ano pa yung mga dinadagdag nila. Kaya be careful and be wise. Huwag po tayo magpakain ng raw meats sa mga dogs natin if you really care about your dog's health and your family's health, kasi nako-contaminate at contagious po yung mga nakukuha nila. Pwede ikalat po sa mga members ng household nyo. Kawawa po, lalo na yung mga immunocompromised, kagaya ng matatanda at mga bata pa, or kung may baby kayo sa bahay, delikado. Ito pa nga pala, pagka magpapakain ka ng raw meats, ito pa yung problema. Pwede ka makakuha ng mga tinatawag na super bugs or yung mga antibiotic resistant microorganisms. Kasi sa mga farms, ito yung problema. Naglalagay sila ng maraming antibiotics sa mga feeds, kinakargahan nila ng mga antibiotics yung mga baboy, baka, manok. Ngayon, nagkakaroon ng resistance yung mga mikrobyo laban sa mga antibiotics na to, kasi sanay na sila sa mga antibiotics na ito. Ngayon, kapag kinatay itong mga manok, baka, baboy na ito, tapos
meron na silang mga antibiotic resistant microorganisms. Kapag ka pinakain mo ito sa mga dogs mo, ay pwede itong maka-infect sa kanila, maaaring wala naman masyadong epekto sa aso nyo, pero pag nailipat na ng aso mo, na-contaminate niya sa bibig niya, alam mo, kumain siya ng raw meat, dinilaan yung anak mo, dinidilaan yung mga buntis sa bahay ninyo, o kaya yung iba pang mga immunocompromised or immunosuppressed individuals sa loob ng pamabahay nyo, kagaya ng mga matatanda, or kaya kung may sakit ka, tapos may lilipat sa iyo pag nagkasakit ka because of those bacteria, tapos dinala ka sa ospital, hindi ka na rin matitreat using mga antibiotics na mga ordinary. Kailangan yung mga matataas na ng mga antibiotics, or baka kahit dun sa mga matataas na antibiotics, resistant na rin sila. That's why it's a big problem, no? Nationwide ito. Kahit i-search niyo ito sa internet, superbugs or antibiotic-resistant microorganisms, may mga ilang mga tao na nagkasakit ng malubha, may mga namatay pa nga, and na-trace nila dahil ito pinapakain nila ng raw meat preparations yung mga dogs nila sa bahay, at na-transmit sa kanila yung mikrobyo na ito ng mga AMRs or mga tinatawag na superbugs nga. Kaya be careful, no? If you're feeding raw meats, matigas ang ulo mo, bahala ka sa buhay mo, pero hindi lang ikaw ang piniperwisyo mo. Maaaring yung ibang mga members sa household mo, pero bahala ka na rin sa buhay mo kung matigas talaga ulo mo, kasi wala namang batas laban sa pagpapakain ng raw meat sa mga dogs. I'm just telling you this para na rin you have an informed decision to make, para alam mo kung anong ginagawa mo. Hindi kayo misled, ha? I'm talking about yung maraming mga tao kasi nagpapakain ng raw meats. Dahil nga nakikita nila sa social media, maganda daw ito, may mga ilang mga individuals na doctors pa nga daw, pinapakain nila ng raw meats yung mga dogs nila, rine-recommend yung raw meats. Wag po.